So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Meta Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our concept or our devotion is all about creation. So, ang doktrina ng paglikha ay nagtuturo na nilikha ng Diyos ang buong sinukob mula sa wala. Ang sanlibutan ay orihinal na mabuti at walang anumang kasamaan sa orihinal nitong kalagayan. Iniutos ng Diyos sa tao na linlangin at alagaan ng kanyang mabuting nilikha. Lahat ng bagay ay mabuti at nilikha niya ang lahat para sa kanyang kawalhatian. So our Bible reading is all about Genesis chapter 1 verse 1. Tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang mga talatang ito is nagtuturo na ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay. Siya ang may akda ng buhay at ng buong sansinukob. Sa pasimula pa lamang, nilikha ng Diyos ang mundo ng mabuti at iniatas sa tao ang pangangalaga rito. Ngunit dahil sa kasalanan is naapektuhan ang kanyang mabuting nilikha. Kaya naman kinakailangan magkaroon ng pagtupos at pagpapanumbalik ng lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is ang mabuting nilikha ng Diyos ay naapektuhan ng kasalanan. So dahil sa kasalanan ng tao is nagkakaroon ng kasamaan, sakit at kamatayan sa mundo. Second is walang neutralidad. May mabuti at may masama lamang. So, hindi maaaring manatili sa gitna dahil ang isang tao ay nasa panig ni Kristo o laban sa Kanya. Last is tinubos ng Diyos ang bumagsak na sanlilikha. So, si Jesus Christ ang daan upang maibalik ang orihinal na kabutihan ng nilikha ng Diyos na nawala dahil sa kasalanan. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is unawain ang mundo gamit ang pananaw ng Biblia. So, pinagmulan, syempre alam naman natin na ang Diyos ang lumikha ng lahat. So, ang problema natin, ang kasalanan ang sumira sa sanlibutan. Syempre, ang solusyon natin is si Kristo dahil siya ang daan ng pagtupos sa ating mga kasalanan. Next, yung tadhana. Ang lahat kasi ng nilikha ng Diyos ay muling panunumbalik sa kanyang kawalhatian. So, next is tanggihan ng ideya ng pagiging neutral. So, ang hindi kasi panit kay Kristo is laban sa Kanya. So, dapat tayong maglingkod sa gawain ng kaharian ng Diyos. Last is linangin at protektahan ng mabuting nilikha ng Diyos. So, dapat tayo maging bahagi ng pagpapalaganap ng Kanyang katotohanan at pagmamahal sa mundo dahil alam naman natin na tayo ay lumaki sa kasalanan at dapat hindi tayo mamamatay na may kasalanan pa rin. Dapat ay panumbalat natin yung original na magandang gawain na ginawa ni Kristo ng Diyos sa ating mundo. So, ngayon dadako na tayo sa ating discussion, which is our last part. And our last part discuss bakit mahalagang malaman na walang neutralidad na ako ay para kay Kristo o laban sa Kanya. So, para sa akin is mahalagang maunawaan natin ito sapagkat ang buhay spiritual ay hindi isang gray area. Walang gitna sa pagitan ng pagsunod kay Kristo at pagsunod sa sarili o sa mundo. So, sinabi ni Jesus Christ sa Mateo chapter 12:30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Ibig sabihin, ang hindi pagsunod kay Kristo ay isang pagpili rin ng isang pagpili na wag siyang sundin. So, dapat tayong maging malinaw sa ating paninindigan, ipamuhay natin ang ating pananampalataya na may katapatan at paglilingkod sa Diyos. So, let's pray na po. Lord God, Ama naming nasa langit, salamat po sa iyong kamangha-manghang paglikha. Alam po naming lahat ng iyong nilikha ay mabuti at nilikha para sa iyong kawalhatian. Lord God, patawarin po kami sa aming mga kasalanan na naging sanhi ng pagkasira ng iyong mabuting nilikha. Lord God, tulungan mo po kaming mamuhay na may pananaw ayon sa iyong salita, na hindi maging neutral, kundi buong pusong sumunod sa iyo. Lord God, gamitin mo po kami upang linangin at alagaan ang iyong nilikha at maglingkod sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, Amen.